Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 22, talata 1 hanggang 6. Si David sa Adulam at Mizpa. Umalis si David sa Gat at tumakas papunta sa kuweba ng Adulam. Nang mabalitaan ito ng mga kapatid at kapamilya ni David, pinuntahan nila ito para samahan siya. Sumama na rin kay David ang mga taong nababahala, lubog sa utang at hindi kontento sa buhay. Umabot sa 400 ang kanilang bilang at si David ang naging pinuno nila. Mula rito, pumunta si David sa Mizpa na sakop ng Moab at sinabi niya sa hari ng Moab, "Nakikiusap ako na payagan ninyo na dito muna manirahan ang aking mga magulang hanggat hindi ko pa natitiyak kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin." Pumayag ang hari, kaya iniwan niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab, habang nandoon siya sa matatag na kublihan. Isang araw, sinabi ni Propeta Gad kay David, "Umalis ka na rito sa pinagtataguan mo at pumunta ka sa Juda." Umalis nga si David at pumunta sa kagubatan ng Heret, ang pagpatay sa mga pari ng Nob. Nabalitaan ni Saul na nahanap na sina David at ang kanyang mga tauhan. Nakaupo noon si Saul sa ilalim ng puno ng mga tamarisko, doon sa burol ng Gibea. May hawak siyang sibat at nakapalibot sa kanya ang kanyang mga opisyal. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ni Samuel, Kabanata 22, versikulo 7 hanggang 12. Sinabi niya sa mga ito, "Sagutin ninyo ako sa itatanong ko sa inyo, mga Benjaminita. Mabibigyan ba kayo ni David ng kahit isang pirasong bukid o ubasan? Gagawin ba niya kayong kapitan o tenyente gaya ng kanyang hukbo? Bakit kayo nakikipagsabwatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa man sa inyo'y walang nagsabi sa akin tungkol sa pagkakaibigan ng anak kong si Jonathan at ni David? Bakit isa may walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikiisa ni Jonathan kay David laban sa akin?" Sumagot si Doeg, isa sa mga tauhan ni Saul, "Nakita ko po si David nang magpunta sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitob. Sumangguni pa si Ahimelech kay Yahweh para kay David at binigyan pa ito ng pagkain. Ibinigay rin dito ang tabak ni Goliath." Ang pagpatay sa mga saserdote. Ipinatawag ng hari si Ahimelech at ang mga kasambahay nito. Lahat ng saserdote sa Nob, humarap sila sa hari. Tinawag ni Saul sa Ahimelech at kanyang sinabi, "Ahimelech, makinig ka." "Nakikinig po ako, mahal na hari," sagot ni Ahimelech. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 22, versikulo 13 hanggang 18. At ang sabi, sinabi ni Saul sa kanya, "Bakit ka nakikipagsabwatan kay David laban sa akin? Bakit binigyan mo pa siya ng pagkain at espada? Bakit nagtanong ka pa sa Diyos para sa kanya? Hindi mo ba alam na nagre-rebelde siya sa akin at binabalak niya akong patayin?" Sumagot si Ahimelech, "Hindi po ba't si David ay manugang ninyo at pinakamatapat ninyong lingkod? Bukod pa roon, siya po ang kapitan ng mga gwardiya ninyo at iginagalang siya ng inyong sambahayan. Opo, nagtanong ako sa Diyos para sa kanya, pero matagal ko na itong ginagawa sa kanya noon pa. Nakikiusap po ako. Huwag ninyo akong akusahan pati na ang sambahayan ko sa bagay na ito, dahil wala akong nalalaman sa mga plano niya laban sa inyo." Pero sinabi ng hari, "Siguradong mamamatay ka, Ahimelech, kasama ang buo mong pamilya." Inutusan ni Saul ang mga gwardiya sa kanyang tabi, "Patayin ninyo ang mga paring ito ng Panginoon, dahil nakikipagsabwatan sila kay David. Alam nilang tumakas si David mula sa akin, pero hindi nila sinabi sa akin." Pero hindi ginalaw ng mga opisyal ng hari ang mga pari ng Panginoon. Kaya si Doeg na lang ang inutusan ng hari na pumatay sa mga pari, at pinatay naman sila ni Doeg.
Ang araw na iyon, 85 pari ang pinatay ni Doeg. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 22, verse 19 to 23. At sinugatan ng talim ng tabak ang Nob, ang bayan ng mga saserdote, ang mga lalaki at gayon din ng mga babae, ang mga bata at ang mga pasusuhin, at ang mga baka at mga asno at ng mga tupa ng talim ng tabak. At isa sa mga anak ni Ahimelech na anak ni Ahitob, na nagngangalang Abiathar ay tumanan at tumakas na sumunod kay David. At sinaysay ni Abiathar kay David na pinatay pa ni Saul ang mga saserdote ng Panginoon. At sinabi ni David kay Abiathar, talastas ko ng araw na iyon na si Doeg na Idumeyo ay naroon, na kanyang tunay na saysayin kay Saul. Ako'y naging kadahilanan ng kamatayan ng lahat ng mga tao at sangbahayan ng iyong ama. Matira kang kasama ko, huwag kang matakot, sapagkat siya na umuusig ng kanyang buhay ay umuusig ng inyong buhay, sapagkat kasama kita ay maliligtas ka. This is the word of God. Amen.